Walang Vice President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City kahapon. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si VP Sara at tanging ang kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI, dala ang liham mula sa Vice Presidente. Lagi kong sinasabi, ang kaso hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang Vice Presidente sa trabaho. Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay kung ang idadahilan nito ay kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel, talking to us, at may letter na ganun, enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong parang kumbagay mapil na parang napagwalang bahala. At dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si VP Sara, magsesentro na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Yun nga, ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Ganun na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si VP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang iginiit ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni VP Sara at maging sa pagbabanta umano nito laban sa Pangulo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.